Hello, hello mga sangkay! Nandito na naman ang sangkay yung maingay! Another day, another Sunday! Ito nga pala yung routine ko pag umaga. Alas 9 na nga to na magising nga uli kami ni Bunso. Ito kasi yung kalat na iniwan ko kagabi. Ay, sangkay nyo, napagod. Tapos nadagdagan pa to ng kalat. Ang magasikaso kanina umaga kay Pilisa. Buti na lang talaga andyan ang ate at siya ang naghatid. Ang sangkay nyo, napagod talaga kagabi. Pero okay lang yan dahil kami nga lang dito sa bahay. Walang magdadakda. Kaya pagising ko nga, inasikaso ko na agad itong aming hugasan. Nagligpit na rin dahil mamayang alas 11 ay magsusundo na naman kami. Eto nga at meron nga ako bagong ilalagay sa akin lababo. At dahil nga napagod si sangkay kagabi, hindi nga to na ilagay. Siguro sa mga susunod na araw ko na lang to ilalagay. Hindi naman kalakihan ang bahay, kaya madali lang talaga maglinis dito. Tapos ko magpuna sa lababo, eto at sinunod ko na nga magwalis dito. Grabe, napapagod din pala itong katawang lupa ni sangkay. Pati nga itong tupiin namin, hindi ko na talaga natupi. Sabi ko nga sa sarili ko, pabukas ko na lang yan. Kaso ang pangit nga tingnan. Parang ukay-ukay na hindi nabenta. Kaya naman aantay ko lang makatulog tong maliit ko. Asikasuhin ko nga magtupi dito. Pati nga itong mga tuwalya na ginamit kagabi. At kanina, hindi ko na nga naayos. Buti na lang talaga wala kaming bisita. Hindi rin ito mapupuna. Ay, mas inuna ko nga magligpit. Kaya naman ngayon pa lang ako magtitimpla ng aking kape. Pero ititimpla ko nga lang yan at itatabi ko muna. Isa din kasi ako sa mga tao. Papalamigin muna ang kape bago inumin. Kaya naman habang mainit pa dito ang aking kape. Eto, dali-dali ko nang hinugasan. Itong hugasin namin kagabi. Dumiretso, higa na nga ako na malinisan ko ang mga bata. Nakakapagod din naman maging isang ina. Kahit nasa bahay lang. Mas matindi pa yung ginagawa namin kaysa sa mga nagtatrabaho. Kaya wag niyong ini-small yung mga nanay na nasa bahay. Kasi kung tutuusin mas malala yung ginagawa namin araw-araw. Kaya wag kayong OA kung makita nyo kami nakahilata. Dahil nagpapahinga yan. At matapos ko na nga ang hugasin. Eto, tagapi na nga ang sangkay. Ang sarap kasi magkape pag makita mong malinis ang lababo. Hindi nakakairita, diba? Habang nagkakape nga ako, ay nanonood na rin ako ng balita. At ang mag-alas 11 na nga, eto, tag-ready na nga ako. Dahil pupunta na nga kami sa school ng Isasama ko nga tong bunso ko, kaya nilagay ko na itong carrier bag niya. Si ate ko nga kasi yung tagahatid sa umaga. At kami naman yung taga-sundo sa tanghali. Laking pasasalamat talaga dahil malapit ang ate sa amin. Kahit papano, hindi barag ang nanay na sangkay. Basta ganito ang setup namin pag may pasok ang Pilisa. Minsan pag mainit masyado, hindi ko nga sinasama itong bunso ko. Pero pag wala talaga ako naiiwanan sa kanya, dinadala ko talaga kahit maulan pa yan o mainit. Kasama yan. Ayun at nakarating na nga kami dito sa school ng ate. Eto at naabutan ko na naman sa labas. At nagtatakbo-takbo na nga. Kaya naman gusto niya talaga na late ko siyang sunduin. Dahil nga nakikipaglaro pa yan sa mga classmates niya. Takbo dito, takbo pa roon. Actually, okay lang naman sa akin na maglaro siya dito. Kasi pag uwi niya, nasa bahay lang pagkatapos yan. Kasi mag-assignment nasa tablet na yung pagmumukha hanggang sa makatulog siya. Pagkatapos nga ng 10 minuto, eto at lumabas na kami. At syempre, hindi nga mawawala dito yung ice cream niya. May nasagot naman daw siya, kaya bilhan ko daw siya ng ice cream. At sa paglalakad nga namin pa uwi, napahinto na nga ako dito sa talipapa. Bumili na nga ako ng chicken para makapagluto ng ulam. Kasi kagabi pa nga lang, nagre-request na nga. Mag-ulam daw kami ng chicken adobo. Mas napapadami kasi yung kain niya. Pag gusto niya yung ulam. Tapos etong pagka-adobo ko, bawang lang talaga. Wala nang sibuyas. Or paminta. Basta medyo may matamis. Syempre may tuyo din. At konting suka. Basta ganung luto yung gusto niya. Ang dami niya talaga nakakain pag ganitong luto lang yung ginagawa ko. Kasi minsan pag nagluluto ako, ang dami ko nilalagay ng mga sagu-sagu. Pero itong luto ko, natsambahan talaga dahil nagustuhan niya. At kumain siya ng madami dito. Kaya naman nung naluto na, hinain ko na talaga dahil pati ako gutom na gutom na. Nagkape at tinapay naman ako. Tapos sa mga oras na yan, gutom na talaga ako. Yung busog ako pupunta sa school ng Pilisa. Tapos uuwi ako ng gutom na. Ang sipag ko kasing lakarin, papuntang school ng Pilisa. Eto at sinabay ko na nga pakainin itong dalawa. Oo, pati yung maliit, pinapakain ko na ng kanin. Pero durog na kanin at kunti lang. Mas kumakain pa nga to ng kanin. Kaysa magdede ng milk sa bote. Gusto ko na siya magdede sa bote. Dahil apat na ang ipin niya. Kaso ayaw niya talaga. At makatulog na nga ang bunso. Eto at tinupi ko na nga etong aking ukay-ukay. Este ang aking tutok. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye mga sangkay.